Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Oras na! Sala ng mga balita na para sa issue natin ngayon. Ito, pinapahuli na ni Pangulong Duterte ang mga 5-6 at Bombay, etong tawag sa kanila, 5-6, na nagpapautang na may 20% na interest. Apektado ba kayo? Ayun. Magpadala ho kayo ng inyo po mga komento kung nagustuhan ho ninyo ang plano natin pong Pangulo. Kung hindi naman, syempre, magbigay pa rin po kayo ng inyong pong mga saloobin. Oh, saan yung comment? Meron pa ba? Siguro pagbabalik na lang yun natin. Ito, simulan natin. Pagbalik. Ito, si Lynn. Ano ba sabi ni Lynn? Ito, sabi ni Lynn, that's a good idea. Mr. Ben, kawawa ang mga nangungutang, hindi lang ata triple interest niyan. Oo nga, napakalaki. Ito naman si Noel Dolor, this practice must be stopped at all costs because it's a form of cheating and corruption. Many have been victims of this. Ito, maiksi ang sinabi ni Dolphin Mayor. Less stress for the needy. Okay. Si Jake. Tatlo. Triple Jake. 10% lang ang Bombay. Naging 20% lang sila kasi 2 months to pay sila. Okay din naman sila kasi buo mong makukuha ang uutangin mong pera. Wala din pinagkaiba sa legit lending. Lower interest nga sila. Doon nga naman titirahin sa insurance fee, booklet fee, delivery, etc. Ang hindi naintindihan ni Jake, i-regulate yan. Yeah. Hindi po pwedeng no amount na sasabihin natin na reasoning na yun. Kasi ang ibang mga bangko regulated, pawn shop regulated, ano sila 12%. And lending regulated. Dapat ma-regulate na rin sila. Ibig sabihin nun, para na sa ganun, hindi na aabuti ng 20%. Okay, ito naman si Demson Moral Naives, sabi niya, sobra pa nga 20% yung iba, idol. Mag-interview na vendor kanina sa kababayang sa kasama natin sa trabaho. 50% daw tubo sa kanila. Ang problema, saan naman uutang yung mga mahihirap nating kababayan, hindi naman pwede sa bangko dahil may collateral doon. Kaya yung mga tao pag nagigipit sa Bombay, kumakapit. Ay, alam mo, pasalamat din tayo, nandyan yung sinasabing mga Bombay, o 5-6. Pero ang pagpapasalamat natin naman dahil nagpabibigay sa serbisyo, pero kinakailangan sumailalim sila sa sinasabing regulation. Tama. Okay? Maganda naman yung may natatakbuhan, kumikita rin naman sila. Maganda, patas rin naman sila, kaya lang medyo mataas yung interest. Mataas. Mas lalo daw naghihirap yung ating mga kababayan dahil hirap sila magbayad. Tama, yun. Sa ating pong sala ng mga balita, ang tanong ho natin ngayong gabi, pinapahuli na ho ni President Duterte ang mga 5-6, ito po yung mga Punjab, mga Bombay na nagpapautang po na may 20% ang interest po. Ano sa tingin ho ninyo? Payag ba ho kayo? Ito ang sagot ni Chito Gamboa Adorna. Okay lang yan. Magpapautang naman pala ang gobyerno sa mga gustong mag-umpisa ng negosyo At least yung tubo sa gobyerno mapupunta. Bansa pa rin makikinabang. Okay. Alright, dito naman si Christine Gamiao, dapat po silang hulihin kasi bukod sa labag sa batas ng 20% interest sa pautang nila, hindi nagbabayad ng buhay sa mga yan. Tama yun si dahil isa rin po yan. Baka wala silang record para doon sa kanilang kinikita. Si Dave Tobias naman, kaya pala hindi na nagpapakita ang inutangan kong Bombay. 2 araw na hindi na pumunta. Nako, swerte ka. Hindi mo na mababayaran yung utang mo. Nagpapalamig muna. Joaquin Charles Dagan, Kaber, dapat lang naman talaga. Baka nga ang iba po dyan ay overstaying dito sa Pinas. Ibang issue yan. Pero ang sabi nga, Ben, may nagsabi sa akin na kapwa rin nila Bombay. Ang sabi daw, ilan daw ho dyan sa mga nagpa 5-6, mga mayaman daw sa India. Okay. Dito sila nagsistay para magnegosyo. Si Stu Ingalls, sabi niya, isama na rin ang mga kapwa Pinoy na nagpapautang ng sobra din. Sa bagay, tama naman. Bakit lang Bombay? Oo, hindi naman. Kasama pati mga Pinoy. Meron dyan, Oo. May, mga ilan nga dyan yung kinukuha yung mga, yung debit card. Oo. ATM card. Oo. O yung bawal yun, Oo.
Yung lalong iba dyan, senior citizen na, sinasanla ng kanilang kanilang Oy, tama. Ganun Wag mo lang. natin i-single out lamang ho ang mga Punjabis dito. Kasi maganda, Lex, maging malinaw tayo. Kasi Yeah. baka ito'y, kung titingnan ho yan, parang ay discrimination, that being racist, targeting only that particular nationality. Sa Pilipino, may mga putok sa buo Meron din, na meron din yan, papautang dyan eh. Yung iba pa dyan, malikhain. Kung ikay nagpe-pensyon na SSS, maliit lang. Sinasanla yung inyong tawag dito, Yung claim. yung tawag doon, yung card na doon mo magwi-withdraw kasi sa kanilang mahawak. So ikaw ngayon, baon ka na sa utang. Yun dapat kinokontrol, yun dapat kasi sa mga mahihirap na mga senior citizen din yun. Hindi na may mention dito, Lahatin na ho natin. Yung mga nagpapautang ho yung 5-6 sa 20% po ang kung meron po kayong mga ganong kilala, ituro ho ninyo Iyon. para mahuli ho sila. Ito, sagot ho ni Robert Daling Bernales, that's good, idol. Dapat lang. Pero sana, idol, yung mga lending firm, litan nila ng konti ang porsyento at alisin nila yung extra charges. Okay. Yan, regulation ho yan ng Central Bank. Lahat ho na nagpapautang, regulated yung interest, lalo na ng Central Bank. Kung kayo sa financing, pawn shop at yung mga lending. Dito naman, hindi lang Bombay, may mga Pilipino nagpapautang. Tama ka sinabi, dapat i-regulate din yan. Yung iba naman, talaga naman, mabait dahil buong-buo na kukuha mo. Yung nga lang, yung interest ang problema. Malaki ang Malaki interest. masyado. Pero sabi nga ng mukhang meron silang gagawin ang ating pong gobyerno na hindi ho monthly yung interest dito. Magagawin ho nilang annual. Ayun. Ay, may mga lending hong bibigay ho ang ating pong Pangulong maganda. Duterte. Yun. Ito pa. Sige. Si Rachel Neri, bloodsucker. Ang tindi ng interest. Dapat alisin sila dahil sa influence nila. Si Justin K, 5-6 scheme of all persons, not only Indian Yun, national, make available financing programs yung walang collateral. Tama nga naman. Tama. Mahirap na nga sila, tapos naghahanap pa ng collateral yung mga ilang lending companies, mahihirapan talaga.